ikukwento sa atin ni JC Tejano ang Accreditation and Equivalency Test ng Alternative Learning System ng bagong sistema ng edukasyon sa ating bansa, ang K-12 Kaalaman. Kumusta na kayo mga boss? Magandang umaga sa inyo. Napakasigla ko ngayong araw dahil ready na akong ibahagi sa inyo ang mga bagong kaalaman na baon ko tungkol sa K-12 na isa sa mga programa para sa edukasyon ng PDP. Noong nakaraan nating pagkikita ay napag-usapan natin na kaakibat ng 2 taon na idinagdag sa pag-aaral ng mga estudyante ay ang mga karagdagang classrooms, guro at iba pang kagamitan na kakailanganin. Ngunit sa tulong ng Department of Education, hindi na natin ito aalalahanin. Nag-isip at naghanap ang DepEd ng mga alternatibong paraan ng pagtuturo sa mga elementary students. Kamakailan ay tinalakay na natin ang multi-grade instruction o pagtuturo ng 1 hanggang 4 na grade levels sa isang klase. Ito ay ginagawa sa mga lugar na may maliliit na populasyon ng mga estudyante. Ngayong araw naman ay aalamin natin ano nga ba epektibo ang Modified In-School Off-School Approach o MISOSA. Ang paggamit ng ganitong klase ng alternatibong pagtuturo ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga estudyanteng matuto hindi lang sa 4 na sulok ng classroom kundi maging sa bahay o sa komunidad. Sa MISOSA, pinagsama ang pagtuturo ng formal at non-formal learning activities upang matugunan ang pangangailangan sa classrooms, teachers at kagamitan sa pagtuturo. Paano naman ginagawa yon? Ganito yan mga boss, ang isang klase ay hahatiin sa 2 grupo, Group A at Group B. Salitan ang mga grupo sa pagpasok sa school para sa formal classes. Pwedeng ngayong linggo ay Group A muna ang papasok sa school habang ang Group B ay may mga ginagawang assignment sa bahay o ibang learning venue katulad ng barangay hall. Tapos sa susunod na linggo naman ay Group B na ang papasok sa school. Pero may mga pagkakataon din na pagsasamahin ang 2 grupo upang maturuan at matuto ng sabay-sabay. Sa ganitong paraan, lahat ng mga estudyante ay may pantay-pantay na pagkakataong lumawak ang kaalaman at makapasok sa paaralan. Maraming kabataan ang gustong matuto upang balang araw ay kaya nilang makipagsabayan sa mundo at makahanap ng lokal o internasyonal na trabaho. Kaya naman layunin ng K-12 na mabigyan ng sapat na edukasyon ang kabataang nais matuto. Sa muli nating pagkikita ay babahagi ko naman sa inyo ang pangatlong Alternative Delivery Module o ADM para sa mga elementary students, ang Instructional Management by Parents, the Community, and Teachers o ang IMPACT. At para sa iba pang impormasyon tungkol sa K-12 o balikan ang aming mga nakaraang episodes, bisitahin ang aming YouTube channel o i-like ang aming Facebook page para malaman ang iba pang proyekto sa ilalim ng Philippine Development Plan katulad ng K-12. Ako si JC Tejano para sa K-12 Kaalaman. Paalam!